Ikaapat na kabanata, sa sagupaan ni Jae-hwan at ng dragon, isa sa kanila ang napuruhan sa atake, at nilipad ito sa ere, pagkatapos ay bumagsak sa yelo, may dugo na tumutulo, at ito'y walang iba kung hindi kay Jae-hwan. Siya ay nakadikit sa pader ng yelo, malubhang pinsala ang kanyang natamo sa atake ng dragon. Habang ang dragon ay nasa harapan na niya, gusto mo pang lumaban, kahit nakaligtas ka sa aking atake. Ang kakahantongan ng iyong kapalaran ay ang masakit na pagiging mag-isa at malungkot, lahat ng sakripisyo mo ay walang kabuluhan, sambit ng dragon. Habang may umusbong na mga kamay na yelo ang nakapalibot kay Jae-hwan, parang mga kamay ng namayapa niyang kasamahan. At bigla na lang napatigil ang dragon, hoy ang ingay mo naman para sa isang dragon. At sinira ni Jae-hwan ang mga yelong tao na nagpipigil sa kanyang paggalaw. Lahat ng ito ay nasira dahil sa pagwas-iwas niya dito. Habang si Jae-hwan ay biglang umatake, isang malakas na pagsaksak ang kanyang gagawin sa kalaban. At nakaabang lang ang dragon, gusto mong ipagpilitang malakas ka, ngunit iyang paggamit mo ng pagsaksak ay walang kwenta. Kahit anong gawin mo ay walang kwenta dahil tao ka lang. Sumuko ka na lang dahil wala kang pag-asa na manalo gamit ang ganyang katangian. Hindi kagaya ng iba na nauna sa akin manlalakbay. Kalaunan na akong sumali at pumasok sa mga paglusob sa tore. Kaya dahil dito, hindi ko natutunan ang mga hidden skills at mga klase ng angkop na class para sa akin. Kaya naman kinalimutan ko lahat ng iyon, ang tanging pinagtuunan ko ng pansin ay ang isang katangian. At ito ay ang pagsaksak, saksak doon, saksak dito. Dahil dito maraming nakapansin sa akin at marami ang nagtataka kung bakit ako ganito. Tinatawag na nila akong mananaksak, dahil sa sobrang kong paggamit ng saksak. Halos 15 milyon na kalaban na ang aking nasaksak. Dahilan para maramdaman ko ang pag-unlad ng katangian kong ito. Naging mabilis, malakas at mas tumpak ang pagsaksak ko. Ang resulta ng madalas na pagsaksak ko, ay hindi lang ito simpleng pagkilos. Ito ay umabot na sa katangian na kagaya ng hidden class ng iba. At dahil hindi ito totoong hidden class, hindi ako napapagod, dahil hindi ito gumagamit ng spiritual na lakas. Kahit pa ganun, kakaiba ang oras na ito, nakakalula ang agwat ng lakas niya. Sinaksak ko na siya ng madaming beses mga 100,000 na, pero ang nakukuha niya lang ay gasgas sa balat. Sambit ni Jae-hwan sa isipan, habang umaatake, ang dragon ay nagpakawala ng isang atake. At si Jae-hwan ay wala ng oras para makailag, at sa mga oras ding iyon ay may napansin siya. Isang puting ilaw na parang sinulid na naman ang kanyang nakita. Kagaya sa ika-85 na boss ng palapag, kung ganun nga